Kung willing kang matuto, sige, mag-stay ka. Pero kung wala kang oras at ayaw mo matuto, wag na. Sige, scroll ka na. Scroll ka na, okay lang. Ayun, no. So, samahan niyo ako. May mga ikukwento lang ako sa inyo. Storytelling lang tayo. Story time. So, bakit nga ba naging ganito agad yung mindset ko na imagine that, ang bata. Tas masyado agad na ano sa ganong mga bagay. Makikita niyo naman kung ano yung mga content ko kung nanonood kayo sa akin. So, kung bago lang kayo, ay, dyan. Nood kayo dyan. Then, meron din akong TikTok. So, post ko na lang din dyan. So, dati talaga, sobrang napakamahiyain ko. Pero, di ba? Hindi halata. Yung mga content ko ngayon, puro katarantaduhan, puro, puro about the business, about expose lagi yung mukha ko. Pero, alam nyo ba na sobrang shy type ko talaga. Sobrang shy type ko dati. Di ko nga alam ba't ako napunta sa ganito eh. Pero, ikukwento ko kung ano yung nangyari. May one time na sabi ko sa sarili ko, ay, gusto ko muna magpahinga. Punta ako ng Baguio. Then, then sabi ko, punta na lang ako mag-isa. And dahil malakas naman yung loob ko, dahil pupunta naman ako ng mga malalayong lugar na ako lang yung mag-isa, like Manila, Cabanatuan. Tapos, nalaman nung parents ko. So, ayaw ko talaga sana ipaalam. Pero nalaman nung mother ko. And sabi niya sa akin, sinabi niya, dapat may kasama ka. So, nakakuha na ako ng kasama mo. Ang kasama mo, yung dalawang pinsan mo. Ay, yung pinsan mo. Tas yung boyfriend niya. Then, so yun, nakasama ko sila. So, sabi nun ni mama na samahan nila ako sa mga pupuntahan ko. Then, may one time na nandun kami sa Baguio kasi medyo matagal kami dun eh. Nagkaroon kami ng deep talk. Deep talk, tatlong magpipinsan. Ay, kaming magpinsan tsaka yung jowa niya. So, nagkaroon kami ng deep talk. Then yung kasing pinsan ko na yon, yung jowa niya na lalaki, as in, nakalabas siya sa comfort zone, nagagawa niya lahat ng gusto niya, nakakakanta siya sa iba't ibang lugar nang hindi nahihiya. So, ako, na-proud ako noon kasi, grabe, kako, ang galing. Na, as in, paano niya nagagawa yon na hindi mahiya? Then, may one time kasi noon, nagpunta kami doon ng Samji. Then, doon kasi may kantahan. Tapos as in, kumanta siya, even though ang daming tao. Ako hindi ko kaya yon. Tapos tinanong ko siya nung gabi. Sabi ko, Kuya, paano mo nagagawa yon? Then sabi niya sa akin, Carlo, sobrang iksi lang ng buhay. Hindi mo kailangang mahiya at laging magpadala sa sasabihin ng iba. Kasi kung lagi ka magpapadala sa kanila, ano mangyayari sa'yo? Sasaya ka ba? Hindi. May mangyayari ba sa yung maganda? Wala. Kung susundin mo ba sila? Oo. So, sinusunod mo lang sila. Pero walang nangyayari sa'yo. Walang benefit sa'yo yun. Pag naman nag-fall ka, ikaw lang din naman yung mawawalan, hindi naman sila. So, doon ko na-realize, pagbaba namin ng Baguio, na grabe yung deep talk na yon. Kaya sabi ko noon, may mga time talaga na hindi natin ine-expect, merong mga tao na magpapa-realize sa atin ng worth natin, magpapa-realize sa atin ng mga bagay-bagay na ayaw nating i-realize. So ayan, tignan nyo ngayon, di ba? Kaya ko nang ipakita yung mukha ko ngayon, kaya ko nang magkwento. So dati pag nakikipag-call ako, nakatago akong ganun, pero ngayon, nakaharap. Yun ngayon, nakikipag-usap na rin ako sa mga clients, meron na rin akong kausap na ngayon, even a millionaire. Nakakausap ko na ngayon, even a billionaire. Just imagine that. Sa pag-alis lang pala sa comfort zone ko, marami akong magiging benefits. Tsaka, imagine that, halos nagpadala ako sa social anxiety ko. Nagpadala ako ng
Yeah, hindi siya madali. Inirerespeto ko yung merong mga social anxiety diyan. Nagpadala ako ng halos 14 o 13 years na iniisip ko lagi yung iisipin ng iba sa akin na pag naggumawa ako ng content. 13 years. Imagine, wala akong napala. Pero ngayon, mag-1 year pa lang na hindi ko na iniisip yung sasabihin ng iba. Wala akong pakialam kung ibabash nila ako or hindi. Maraming salamat sa mga hindi nagbabash. Grabe. Doon ko na-realize na ang iksi lang ng buhay natin para mahiya pa. Tapos doon magi-start na mag-grow ka pa ng mag-grow. Just imagine, isipin mo na lang, puno ka, 'di ba? And isang nasa loob ka ng isang waterproof na cage. So doon, hindi ka nababasa ng ulan, hindi ka nilalamig, hindi ka nasasaktan, hindi ka naiinitan, hindi ka rin nag-grow. Pero isipin mo yung cage na yon, yung waterproof na cage na yon, yun yung barrier or yun yung ano mo, yun yung anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Yun yung safe zone mo or itatawag natin na comfort zone. 'Di ba? Hindi ka mag-grow pag nasa loob ka. Pero pag umalis ka doon, tas nauulanan ka na, naaambunan, naiinitan, nilalamig, lalaki ka ng lalaki. Kasi naiinitan ka, aambunan, aarawan. Lalaki ka ng lalaki, mag-grow ka ng mag-grow. So yun. Just imagine, kung mag-i-stay ka lang doon sa cage na yon, baka doon ka abutan, 'di ba? So, hindi mo man lang naramdaman na kung ano yung pakiramdam ng maalis ka sa comfort zone. Grabe, sobrang saya. Kaya, ayan, actually, kakatapos lang natin ngayon mag-meetings ng mga business partner natin. And super happy ako na makontent to. So, kung sino yung sinasabi ko na jowa nung pinsan ko, eto siya. Ayan, Kuya James, maraming salamat. Nga pala, i-ano nyo rin siya guys, i-follow nyo rin siya. Sobra. Marami kayong matututunan sa kanya. Ewan ko kung nasa anong lugar siya ngayon, pero hindi, hindi mismo matututunan na yung sinasabi niya na learnings, pero matututunan mo by action. So, yun lang guys. Maraming salamat. Stay sharp. Bye-bye.